Wait lang ha. Kung kailan ako nag-leave doon, nag-start mag-record. But ganun. Wait lang. Share ko yung screen para makita nyo. Okay. So yan, shared na yung screen. Okay, so let's continue our discussion on chapter 7 now. So, after this, you can take the quiz na. So, sige. Recording na, diba? Okay, so yan. So, last time we were able to cover yung, yung idea about the benzene, the aromatic compounds, kung ano yung behavior nila, ano yung mga, chemical properties nila, no? And how we name them, no? So this time, continue tayo with the reactions of benzene. Ano yung in-emphasize ko last time na i-discuss natin ngayon? Sabi ko last time that yung benzene, although siya ay may double bonds, it doesn't behave like any other alkenes, no? So let's have this example. Kunwari, if we have this alkene, if we react this with hydrobromic acid, let's say, okay, so pag nireact yan natin with hydrobromic acid, what will be the product? So the product will be this one, okay, so that's 2-bromo 2-methyl butane, okay. Pero kapag yan ay benzene, benzene yan, HBr, pag nireact mo yan dyan, no reaction, walang mangyayari. So, nagtataka sila. Di ba may double bond yan, no? Tapos biglang no reaction, no? So, another example would be the hydration, no? Of alkenes. Kunwari, ito, inhydrate natin yung alkene na to plus H2SO4, H2O. Pag nireact natin yan with ganyan, acid catalyzed hydration, kakaroon ng OH doon, di ba? Pero kapag yan ay benzene, hindi yan nagiging phenol, no? Wala ring reaction. Okay? So, no reaction ulit, no? So, yun yung nagpa-puzzle sa mga chemist dati, no? Bakit kaya yung alkene at yung benzene, magkaiba sila ng reactivity, no? So, ang sagot doon is because of the resonance of benzene, no? Ang resonance kasi ng benzene, yun yung pinaka-stable version ng molecule na yun. So, that means it will not undergo any reaction that would make it unstable or less stable, no? So, ganun yung mangyayari. Kasi, kapag yung benzene natin nag-react with HBr, tapos nagkaroon ka ng kunwari yung Br kumabit sa isang carbon atom dyan, yung stability niya would be less than the benzene, no? And that will not happen according to thermodynamics, no? So, sabi kasi sa thermodynamics, always the lowest energy products ang mafo-form, no? So, ganun na. Yun yung reason why yung alkene at yung benzene, different sila when it comes to reactivities kasi ang ating benzene ay may resonance, no? Mas stable siya compared to your alkenes, no? So, hindi siya agad-agad nakikipag-react, no? So, that means, ang addition reaction to benzene, that will not happen, no? Hindi siya mangyayari agad-agad, no? So, ibig sabihin, kapag alkene, possible yung addition reaction. Ano uling addition reaction? Pag sinabi nating addition reaction, yung mga atoms ng isa pang chemical kakabit sa carbons, di ba? For example, ito, yung double bond na wala kasi kumabit yung H pati yung Br. O yung double bond na wala, bakit? Kumabit kasi yung H pati yung OH sa water, no? Addition reaction yon. Pero, pag yan ay benzene, that will not happen. Okay? So, it will not happen under normal circumstances. No? So, that means addition reaction for benzene will not happen. Rather, ang possible reaction ng benzene ay tinatawag nating substitution reactions. No?
or specifically for benzene, that's aromatic substitution reactions. No? Okay? So, yan. So, ganun yung mangyari sa benzene, ha? Substitution reaction po ang mangyayari. Ngayon, ano yung substitution reaction? So, suppose we have this benzene molecule. Sino papalitan diyang atom? No? Ano yung masasubstitute? Kasi sabi natin, substitution reaction yung mangyayari. Ang masasubstitute dito ay yung hydrogen. Okay? 'Di ba? Kada carbon atom na yan, may tatlong bonds na yan. Ito may tatlong bond, may tatlong bond. Lahat yan may tatlong bond. So, ibig sabihin, pwede yung tigi-isang hydrogen dyan. No? So, may isang hydrogen dyan, isa dito, isa doon, isa dito, isa doon, isa doon. Okay? Yung isa sa mga hydrogen na yon, pwede yung palitan, no? Ng iba pang group of atoms. Ang tawag sa process na yon ay substitution reaction. Okay? So, ibig sabihin, yung hydrogen ng benzene, pwede yan mapalitan into other atoms, no? Okay? So, pwede siya mapalitan ng ibang atoms. So, ganun yung behavior ng reaction ng benzene, no? It is different with alkenes, no? Kasi kapag alkene, ano nangyayari? Addition, reaction. Kapag benzene, substitution, reaction. So, ngayon, meron tayong iba't ibang uri ng substitution reaction for benzene. Yung sinend ko sa inyo, yun yung summary. And ang kailangan natin gawin dito ay kabisaduhin na lang sila, no? Okay. So, yan. So, by far, the most characteristic, blah, 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 is the substitution, no? So, ibig sabihin, mapapalitan lang yung hydrogen atom ng ibang atoms, no? Okay, pwede isang atom, pwede maraming atoms, no? So, ito yung mga characteristic reactions ng benzene. So, we have halogenation, we have nitration, we have sulfonation. Okay? Tapos na yan. Okay? So, isa-isahin natin sila. Yung summary, sinend ko sa GC natin, ha? Okay? So, let's start with halogenation. No? So, suppose you want to have a halogenated benzene, for example, chlorobenzene, bromobenzene, fluorobenzene. Gusto mo magkaroon ng mga ganong products, all you have to do is to use this specific reagents, no? Okay. Kapag yan ay alkene, ano alam natin kapag alkene? Ang halogenation ng alkene ay possible by just using molecular halogen. For example, Cl2 o kaya Br2. 'Di ba sa alkene ganon? Basta i-react mo siya with Cl2 and Br2, matik kakabit yung mga Cl. For benzene, that will not happen, no? Kailangan meron kang catalyst, no? So when you say catalyst, these are substances, no, that speed up the rate of the chemical reaction. So, pambabilis siya ng reaction. Okay? So, without a catalyst, the reaction will not happen. Okay? So, yun. So, for the halogenation reaction of benzene, we should have a catalyst. Ano po yung catalyst? The catalyst must be a salt of iron 3+ and the halogen. Okay? So, kailangan iron 3+. Required yan. Pwede rin namang aluminum yung kanyang cation, tas yung halogen, yung anion. Okay? So, dalawa yung options natin. Pwedeng aluminum chloride or ferric chloride if you want to add chlorine. Paano naman kapag gusto mo bromine yung i-add mo? Ano yung catalyst? The aluminum bromide, pati ferric bromide, na. Kunwari, fluorine yung gusto mo idagdag. Anong catalyst kailangan mo? Aluminum fluoride, AlF3, or ferric fluoride, FeF3. No? So, ganun yung gagawin nyo. Kung ano yung halogen, yun yung salt na kailangan. Aluminum or iron 3 plus yung halogen. Okay? So, tandem dapat sila. Kasi kapag wala na itong salt, walang reaction. This salt will serve as the catalyst, no? So, hindi pwedeng mawala yan kasi hindi mangyayari yung reaction. Okay. So, ano mangyayari dito?
So, di ba ito yung benzene? Ito yung isang hydrogen ng benzene. Okay? So, ano sabi natin? Substitution. Okay? So, yung hydrogen, mapapalitan ng isang atom. Di ba Cl2 yan? May dalawang chlorine dyan. Di ba? So, yung isa sa mga chlorine na yun yung papalit sa H. Okay? O, ano mangyayari sa natirang Cl? Yun yung papartneran ng natanggal na H. Okay? So, yung isang Cl papalit dun kay benzene, sa H ng benzene. So, you will have a chlorobenzene. Yung H naman na natanggal, kakabitan nun yung natirang Cl. So, you will have hydrochloric acid. Okay? So, ganun po yung reaction natin. So, again, halogenation reaction requires molecular halogen. Pag sinabi kong molecular halogen, ano yon? F2, Cl2, Br2, I2. Diatomic kasi yung mga yon, no? Yung halogen natin. Okay? So, F2, Cl2, Br2, I2. So, yun yung mga pwede. So, other than the molecular halogen, kailangan nyo rin ng salt. Ano yung salt? Aluminum or iron 3+, and yung yung anion ay yung halogen, kung ano man itong halogen mo dito. Okay? Kasi, kunwari, Br2 to, edi Br lalagay mo doon. Kunwari, fluorine to, edi fluorine lagay mo doon. Okay? So, ganun lang yung reaction niya. So, gawin natin sa bromine, no? So, we have a benzene. Okay? So, ito yung isang hydrogen niya. If you react that with bromine, in the presence of aluminum bromide or ferric bromide, you will have bromobenzene. Okay? So, ganun lang. Plus, your hydrobromic acid. Substitution lang. Magpapalit lang yung H, pati yung isang halogen. Okay? So, ganun lang. Kunwari, gusto nyo ng di-substituted benzene. Kunwari, gusto mo gumawa ng para-dichlorobenzene. Gusto mo ng isa pang chlorine sa benzene. Di ba may chlorobenzene ka na? Gusto mo pa siya lagyan ng isa pa. So, kapag ganon, mag-second round ka. Okay? So, after doing this reaction, ulitin mo ulit. No? Kung gusto mo lahat yan maging halogen, lahat yan maging chlorine or bromine, hindi gawin mo siya 6 times kasi 6 yung hydrogen dyan. No? So, ganun yung ganap sa benzene. Every substitution, may isang step, no, na required. Okay? Compare that to an alkene. Kapag alkene, di ba ganito? 2 Cl agad yun nadadagdag. Pero kapag ayan ay benzene, isa-isa lang. Okay? So, kung gusto mo ng 3 Cl, edi 3 beses mo siya gagawin. 3 beses ka magre-react. Okay? So, ganun. So, yun lang. So, kabisaduhin nyo na lang yan. So, ano uli yung halogenation reaction? That is your benzene plus your molecular halogen. Pwedeng F2, Br2, Cl2, no? You react that with in the presence of the catalyst, aluminum salt or iron 3 salt ng halogen, you will have the halobenzene plus your HX. No? So, andyan na yung picture. Pakita natin yung summary. So, ito yung summary na ginawa ko. So, ito yung halogenation reaction. So, you have your benzene. Ito yung benzene plus X2. Yan yung molecular halogen mo. In the presence of the catalyst, FeX3 or AlX3 will give you X benzene plus HX. Ano nang gagawin niya sa X? Palitan nyo ng BrCl, no? Bakit walang F, no? Halogen din naman yun. Kasi, ang reactions with fluorine ay exothermic masyado. So, when you say exothermic, masyadong mainit, no? Masyadong violent, no? So, nangyayari kapag nag-react tayo ng benzene sa laboratory, sumasabog yung apparatus, no? Minsan mahal pa yung apparatus kaysa sa chemicals. Kaya, hindi na namin ginagawa talaga yan, no?
Okay? So, impractical gawin ang reactions with fluorine. Kasi nga, sumasabog yung chemicals. No? So, pero yung chlorine and bromine, ano yan? Mild, tolerable yan. Yung iodine, pwede rin naman, although kasi ang problem with iodine is that hindi na siya ganun ka-reactive. Kasi diba, iodine sa periodic table nasa baba. So that means, ang electronegativity niya ay mababa. No? So, ibig sabihin, hindi na siya ganun ka-reactive compared to chlorine, bromine, and fluorine. No? So, yun lang. So, ito yung pattern. Yung X, papalitan nyo lang ng Cl or Br. So, ganun lang. So, susundin nyo lang yan. Okay? Lagay ko dito ulit. Okay? So, balik ulit tayo dito. So, that's the halogenation of benzene. So, yan yung unang substitution reaction natin. Next one, we have the nitration. So, when you say nitration, this is a reaction, this is a substitution reaction with benzene, no, to produce nitrobenzene. Okay? So, kapag nitration, ano yung mangyayari? Ano yung magiging product? Nitrobenzene. Okay? So, for example, ayan. So, kailangan, kapag yung benzene, gusto mo maging nitrobenzene, gusto mo may kumabit na NO2, di ba yung NO2, nitro yon, no? So, kung gusto mo kumabit yung NO2, ang kailangan mong chemicals ay nitric acid and sulfuric acid, no? So, ito yung nitric acid. Yung sulfuric, no? So, yan. So, HNO3, H2SO4. So, kailangan po may H2SO4. Our sulfuric acid will serve as the catalyst, no? So, without the catalyst, the reaction will be slow, no? Hindi siya agad-agad mangyayari. But if you want that to happen quickly, you have to use the catalyst, no? So, kailangan may sulfuric acid po na kasama. Hindi pwedeng wala. Okay? So, ito yung nitric acid, tapos ito yung sulfuric acid. So, ano yung magiging products, no? Ang gagawin ko dito sa nitric acid, i-rewrite ko siya. Susulat ko siya uli as HONO2. HONO2. Okay? So, ito rin naman yung nitric acid, no? Ang ginawa ko lang, in-split ko lang yung OH, pati yung NO2. May isang H, may isang N, may tatlong oxygen. Okay? So, bakit ko ginanyan? Kasi, itong NO2 part, ito yung papalit sa hydrogen. Yan yung papalit doon. Okay? So, yun yung papalit sa benzene ring. Okay? So, you will have your nitrobenzene. Ngayon, ano mangyayari sa natirang OH? So, yung natirang OH natin, papartner yon dun sa natanggal na H. Okay? So, yung H, pati yung OH, pag pinagsama, ano na po produce? H2O, water. Okay? So, ganun lang. So, yan yung nitration ng benzene, no? So, gagawin mo, you react your benzene with nitric acid with a catalyst, sulfuric acid catalyst, para makaproduce ka ng nitrobenzene and water. Okay? Mare, gusto mo dalawang nitro. Okay? Dalawang nitro group sa benzene mo. So, ano mangyayari? Di dalawang beses mo yung gagawin. Itong nitrobenzene mo, i-react mo uli with HNO3 and H2SO4. Ulitin mo uli. No? Yung sabi ko nga sa inyo, every substitution is equivalent to one reaction. Okay? So, kada substitution, ganun din yung dami ng substituents. No? So, kung may dalawang substituents, edi most likely, dalawang substitution yung nangyari. No? Depending on your starting material. Okay, so ganun lang. So, yun yung nitration. Punta naman tayo dito sa baba. Anong sabi dyan? May reduction daw. No? Sulat ko yan. Reduction of NO2 to amine. So, yung nitro natin, pwede natin siya i-reduce to amine, no?
So, for example, yung nitrobenzene mo, let's have the nitrobenzene. If you want that to be aniline, ano yung aniline? Aminobenzene yun, di ba? Benzene yun na may amine. Okay? So, if you want this process to happen, kailangan i-react mo siya with hydrogen gas with the metal catalyst. Ano yung metal catalyst? Nickel, platinum, pwede ring palladium. Okay? So, depende sa budget mo. Pwede kang maggamit ng nickel, pwede rin platinum, pwede rin palladium. Okay? So, ano uli ginagawa dito? Sa reduction ng NO2 to amine, kailangan kung yung nitro mo gusto mo siya maging amino, no? NH2, from NO2 gusto mo maging NH2 yan. Kailangan i-react mo yan with H2 with the metal catalyst. Nickel, platinum. Pwede rin yung palladium. No? So, yan. Ganun yung nangyayari. Yung NO2 napapalitan siya ng NH2. Kung titignan natin itong isang example, so we have a para-nitrobenzoic acid reacted with hydrogen gas and nickel catalyst. No? Ano yung naging product niya? Para-amino-benzoic acid or PABA. So, ano yung PABA? That is one of the many neurotransmitters in our brain, no? In our nervous system. So, may mga ganyan sa ating katawan. No? So, ganun. So, again, yung nitration, pwede mo siya i-reduce, no, to amine. Okay? So, in summary, balik ulit tayo dito sa summary natin. Okay, so in nitration, you have your benzene. Kung gusto mo siya maging nitrobenzene, you react it with nitric acid with sulfuric acid catalyst. Partner yan. By the way, kung mapapansin nyo, yung catalyst, nilalagay siya sa taas ng arrow. Ganun kasi dapat. So, ito yung catalyst, nasa taas ng arrow. Ito yung catalyst, nasa taas ng arrow. Ito yung catalyst, nasa taas ng arrow. Okay. So, yan yung nitration. React it with nitric acid, with sulfuric acid catalyst. You will have your nitrobenzene and water. Pero ito lang focus natin, yung benzene product, yung aromatic product. Kung gusto mo naman, yung nitro maging amino, no? Maging amine. So, basically, gagawin mo lang, you will react your nitro with hydrogen gas and metal catalyst, no? To produce the amino product, no? Yung O2 maging H2 yun. Okay. So, yun lang. And then, last one tayo. Malapit na tayo matapos, no? Pwede bumalik na kayo ulit sa tulog. Okay. So, usually 1.5 hour lang kami dito eh. So, yan. So, the last reaction, the last characteristic reaction of benzene is the sulfonation. So, when you say sulfonation, reaction yan with sulfuric acid. Okay? So, ano yung pinagkaiba niya with nitration? Sa nitration, ang catalyst ay sulfuric acid. Sa sulfonation, ang reactant ay sulfuric acid. So, wala na siyang catalyst na kailangan. So, siya na mag-isa yung magre-react. No? So, check nyo yung difference ha. Sa nitration, kailangan ng nitric acid and sulfuric acid. Pero kapag yan ay sulfonation, sulfuric acid lang ang kailangan. Okay? So what happens here sa sulfonation is similar with the other reactions I showed you earlier, no? So, itong H2SO4, i-rewrite ko yan as HOSO3H, no? So, H2SO4 din yan. Ito yung OH, pati ito yung ito yung kakabit, SO3H. Ang tawag natin dito sa kakabit ay sulfonic acid, no? Okay, so itong sulfonic acid part, ito yung kakabit sa benzene, no? So, yan. Pag nag-substitution reaction yan, ito yung kakabit doon. So, you will have your benzene with SO3H.
substituent. Ano magiging pangalan ng benzene nun? Benzene sulfonic acid, no? So, this part, itong SO3H, tawag dyan ay sulfonic acid. So, ganun lang. Doon yung natanggal na H, pa-partner yun with OH para magkaroon ng water, H2O. Saan po ginagamit ang sulfonation process? So, the sulfonation process is used in preparing detergents, no? Kunwari, bumili kayo ng sabon, no? Pride, no? Pag maglalaba kayo, Pride, Ariel, tignan nyo yung likod. May nakalagay doon na SDS or sodium 4-decyl benzene sulfonate, no? So that detergent is a product of the sulfonation reaction of benzene. Okay? Of your decyl benzene to be exact. Okay? So yun yung ating application yan. Okay? Yun lang. So, in summary, balik ulit tayo dito sa summary natin na nasa group chat natin. So, in summary, ito, halogenation reaction, yung benzene, you react with molecular halogen in the presence of catalyst to produce halobenzene. Okay? Yung X, palitan mo ng Br or Cl. Kapag chlorine yan, tawag sa process ay chlorination. Kapag bromine ang halogen mo, ang tawag sa process ay bromination. Okay? So, chlorination kapag chlorine, bromination kapag bromine. So, yun yung halogenation. Susundan mo lang tong pattern na to, yung X, palitan mo ng Br o Cl. Nitration naman, ano meron dito? You react your benzene with nitric acid in the presence of sulfuric acid catalyst that will give you nitrobenzene. Pag yung nitro, gusto mo siya palitan into amine, all you have to do is yung nitro mo, i-react mo with hydrogen gas in the presence of metal catalyst. So you will have amine. Okay? So, aminobenzene or aniline. No? So, yeah. And last one, you have the sulfonation reaction wherein you react your benzene with sulfuric acid alone. That will produce you a benzene sulfonic acid plus water as a product of the acid-base reaction. Ganun lang. Mamaya na to. Okay. Mamaya na yan. So, sagot muna tayo ng ating worksheets, no? Para matapos na. So, sabi sa number 3, what reagents and or catalysts are necessary to carry out each conversion? So, ano daw yung mga kailangan na chemicals para i-convert ang mga substance na nasa letters A to E? So, let's have letter A, benzene. Teka lang. We have benzene. Gagawin daw natin siyang nitrobenzene. Okay. So, this is our benzene. I-convert natin siya into a nitrobenzene. Ano yung reagent na kailangan? Apat lang naman yung choices nyo. Pwede siyang halogenation, pwede siyang nitration, pwede siyang reduction, pwede yung sulfonation. So, ano sagot? Anyone. Pwede kayong mag-message sa group chat, no? Apat lang naman choices natin. Ano yung sagot niyo? Anong process to? Nitration. Okay, so nitration with sulfuric acid. No? So, this is a nitration reaction. So, ano yung kailangan na chemicals kapag nitration? You have to add nitric acid in the presence of sulfuric acid catalyst. Ganun na lang.
So basically, yung sinend ko sa inyo, idudugtong nyo lang yung mga chemicals dito, no? I-add mo lang yung HNO3, including the catalyst. Again, yung catalyst na sa taas ng arrow. So that will give us nitrobenzene, no, from benzene. Easy lang, no? Apat lang naman yung choices niyo. Actually, maraming reactions yung benzene, no? To be honest, sandamukal yan. Yung alkene, alkane, alkyne, pati yung mga iba pang substances, alcohol, phenol, super duper daming reactions niyan, no? Kaya kapag BS chemistry student kayo, kunwari BS Chem kayo, like me, yung Org Chem, tatlong sem namin yan tinitake, no? Org Chem 1, Org Chem 2, Org Chem 3. So, yung tatlong org-chem na yon, dinidiscuss in-depth yung iba't ibang organic reactions, no? Kasi baka mamaya, pagdating nyo sa Google, kunwari nagbabasa-basa kayo sa Google, magtaka kayo, hala, bakit ganito, ganyan, no? Kasi, ang ating discussion dito ay surface level lang. So, basics lang tayo. Kasi ang nangyari sa subject nyo na to, yung org-chem pati in-org-chem, pinagsama, di ba? So, kalahating sem lang yung org-chem ninyo compared sa tatlong sems kapag BS Chemistry, no? So, kung may makita man kayo sa Google na ang daming sinabi, ganun talaga, no? Yung ginagawa lang natin ngayon ay yung basics lang, no? So, kung ako sa inyo, mag-stick na lang kayo dito sa ginagawa natin, no? Kasi baka kapag nag-search kayo sa Google, biglang bulaga, no? Ang dami niyang sinabi. Baka mas lalo kayong malitaw. Okay? Pero, yun. Ganun yung org chem. Kaya ayaw ko siya dati. Ngayon, ginusto ko na lang siya. Kasi wala tinuturo ko siya ngayon Dati hate ko yung org chem. Although mataas yung grade ko doon, pero hate ko siya. Ang daming kinakabisado Ako kasi yung student na mahilig sa calculations, no? Kasi isang formula lang, ang dami mo masasagutan na items. Sa OrgChem kasi, marami kang kakabisaduhin, tapos ang masasagutan mo lang isang item. Okay? So, ganun. Okay. So, anyway, okay na tayo sa A. Punta na tayo sa B. So, we have 1,4-dichlorobenzene to 2-bromo 1,4-dichlorobenzene. Okay. So, 1,4-dichlorobenzene. Gagawin natin yung 2-bromo 1,4-dichlorobenzene. Tignan nyo yun na lang yung nadagdag. Okay, tignan nyo yung nadagdag. Tapos, ano kaya yung reagents na kailangan doon? Sige. So, yun yung tanong ko. Ano yung reagents na kailangan to carry out this reaction? Tignan nyo yung nadagdag. Tapos, yun na yung sagot. Okay? So, message nyo lang sa chat box natin. Ano kaya yung reagent na kailangan dyan? Just kung may catalyst, sabihin nyo rin. Okay. Tama naman. So, tama naman si Shimbury. Although, ang kailangan natin ay molecular bromine. So, kailangan Br2. No? So, Br2, in the presence of catalyst, pwedeng aluminum bromide or ferric bromide. No? Ferric, kunwari ngayon. Okay? Pwede rin aluminum bromide. No? So, yung patterns natin, papalitan nyo yung X ng halogen. Okay? So, you react this with Br2, molecular bromine, in the presence of ferric bromide or aluminum bromide, that will give you this product. Ayun. So, ganun lang. So, just check kung ano yung napalitan. Yun yung process. No? Tignan nyo lang yung mga tignan nyo lang yung mga sinend ko sa inyo.
Binasa lang ako. So, andyan na naman yung nagtitinda sa amin na maingay. Every time na dumadaan yun, naka-loudspeaker pa eh. Giggle eh. Okay. So, let's have letter C, benzene to aniline. Okay. So, just look at the reaction. Is it possible to do it with one step? Pwede ba siyang one step lang? Or hindi? Okay, so you tell me kung ano yung mga, kung pwede siyang one step lang or maraming step. At kung maraming step, ano yung mga step na yon? Okay? So, sige. Bigyan ko kayong time. Tignan nyo yung nadagdag, tapos ano yung mga kailangan. Okay, so sabi ni Jean, hindi daw, hindi pwede yung one step. So, ano yung mga pwedeng steps? Daming step po, nitration reaction muna, tapos reduction reaction. Need i-convert yung nitric acid to nitrobenzene. Okay, so yan. So, tama naman yung inyong mga nakuha. No? So, we have to do nitration first. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng NO2. Tapos, yung NO2, kung gusto mo maging NH2, gagawin nating reaction yan. So, hindi siya one step, no? Two steps siya. The first step is the nitration, followed by the reduction. So, gawin natin yan. So, let's do nitration. Kopyahin nyo lang yung mga reagents na sinulat natin kanina. Yan sa picture sa inyo. So, this is our nitration product. Tapos, ano yung gagawin dito? After nitration, reduction. So, react it with hydrogen gas with a metal catalyst. O kunwari, malaki budget natin. So, platinum gamitin natin. Mamahalin yan eh. So, you will have your aniline. Okay? So, ganun. Sometimes, yung reaction, multiple steps. Okay? So, okay lang. Basta alam nyo kung paano yung steps, kung ano yung steps, pwede kayong makasagot talaga. Yung quiz naman, ang mangyayari lang doon, papakita ko lang sa inyo. Ito yung molecule. Ano yung mga chemicals na kailangan? Ganun lang. Mamimili kayo. By the way, multiple choice, multiple answers yun. Kunwari, gumamit ka ng dalawang chemicals, edi dalawa yung i-check mo doon. Kunwari, 4 na chemicals ginamit mo, i-check mo yung 4. No? Kapag kinulang ka ng isang chemical, no, edi may deduction yun. Yeah. So, 1 point lang kasing 4 na answers na yun. No? Edi, ibig sabihin, 0.22, tig 0.25 sila. So, kunwari, kinulang ka ng isa or nagkamali ka sa isa, 0.75 yung may in-score mo sa item na yun. Okay? Ganun lang. Yung canvas na yung nag-try na niya. Actually, tinatry ko siya kagabi. Kaya mapapansin nyo, sandamukal na notifs yung dumating mula sa akin, di ba? Ayan, tinatry ko yung test eh. Natuwa naman ako. May mga inedit ako. Kaya, ang daming notif kagabi. Okay, so yun. Basta ganun ha. Pwedeng maraming steps. Okay, so isa-isa kada changes kada step kasi. So, yan yung sagot natin for letter C. Ano susunod natin? Letter D, benzene to 3-nitro, benzene sulfonic acid. So, kailangan alam nyo kung paano i-drawing yun, ha? So, this is our 3-nitro, benzene sulfonic acid. Pag sinabing sulfonic acid, SO3H yun. Ano ko ito gagawin? Isang step lang ba yan? Multiple steps? Kung multiple steps, ano yung mga steps? No? So, message nyo na lang sa chat box natin.
Ano yung mga reactions na kailangan dito? Tignan nyo lang yung nadagdag sa molecule. Multiple steps, nitration, and sulfonation. Okay? Okay, so tama naman. So, kailangan natin ay nitration and sulfonation. Sino sir yung mauuna? Sa case natin ngayon, sa subject natin, kahit ano. Pwedeng nitration muna, pwedeng sulfonation muna. Pero to be honest with you, kapag ang discussion natin ng OrChem ay complete, yung as in complete details talaga, may proper steps yan. Okay? So may proper sequence yung pag-add ng chemicals, no? Kasi sa mismong OrChem talaga, yung complete discussion ng OrChem, may mayroong limitations, no? Yung pag-add ng chemicals kasi nga may mga tinatawag kaming ortho para directors at mga meta director. So yun. So ano ibig sabihin nun? Kunwari naglagay ka ng NO2. NO2 is a meta director. So ibig sabihin dito talaga kakabit yung mga substituents, no? Kunwari ano yan, ortho para director. So pwedeng dito kumabit yung substituents, pwedeng doon, no? Although, sabi ko nga sa inyo, hindi na natin gagawin yon kasi we have limited time and okay na yung basics lang. Wala naman magtatanong sa inyo sa labas ng bahay nyo na, ano yung ortho para director. Wala naman ganun, di ba? Okay. Pero yun yung idea. Kasi baka mamaya maka-encounter kayo ng mga materials sa internet na sinabi, ortho meta director. Weird naman ng Microsoft Teams. Bigla-bigla siya namamatay ngayon. Wait lang share ko ulit yung screen. At kaya ganun? Sabi ng team siguro academic freeze na.
Nagulat talaga ako. Biglang namamatay yung Teams ngayon. Kita nyo na naman ako, ano? Okay. Ano nangyari dito? Ba't ganun siya? Okay. Anyway, ayan na. So, ganun lang. Asan ako? Sulfonation and nitration daw, no? By the way, nakikita nyo na ba ako? Ano nga? Confirmation lang. Kahit isa lang. Akala ko hindi naman ako nakita, no? Yung Microsoft Teams natin, nagpo-protesta din, eh, no? Ano daw? Academic freeze daw. Okay? So, yan. Ano nangyari kay Bill Gates? Bill Gates, ano na? Okay? So, yan. Sige. So, gawin natin. Magna-nitration muna tayo, followed by the sulfonation process. So, again, may proper sequence yan, pero hindi na natin gagawin. Okay? So, kahit ano na lang. Okay? So, unahin na natin yung nitration. Teka lang. Pangit yung hexagon ko. Okay, so we start with benzene, followed by nitration muna. Okay, so HNO3 with your sulfuric acid catalyst. So you will have your nitrobenzene. Then you react it with another sulfuric acid, no, without the nitric acid na this time. So you will have your 3-nitrobenzene sulfonic acid. Okay? So, same lang naman ito, pati ayun. Same lang yan. Ano yung difference? Naka-flip lang. Okay? Naka-flip lang. Ito nandito, ito nandun. Pero same yan. Okay? So, yan. Yun yung answer sa letter D. And lastly, letter E, we have benzene to 1-bromo 4-chlorobenzene. So, ay, brain ko na. Ano sabi dun? 1-bromo 4-chlorobenzene. Yung gagawin natin. So, ilang steps? Sige. Kayo naman, ilang steps kaya yan? Ilang steps and ano yung mga chemicals na kailangan. Sige, so hintayin ko yung reply nyo sa chat box natin. Two steps halogenation po. Okay, so two-step halogenation process yan. So yung isa, bromination, yung isa, chlorination. Okay? So one at a time ang reaction. So kahit sino na lang unahin natin. No? So we start with bromination muna. Again, kahit ano muna. No? Of course, kailangan may catalyst. Aluminum bromide, kunwari. Sige. So you will have your benzene. Tapos, another step, anong halogenation? So you have your molecular chlorine. Kunwari dito naman, ferric chloride gusto ko na catalyst. So pwede din yan. So you will have your bromine and your, sa baba pala. And your Cl here. Okay? So, ganun lang.
So, depende sa substituent, pwedeng multiple steps, no? Kapag gusto mo ng amine, NH2, 2 steps agad yun, nitration and reduction. Everything else is tigi isang step na, no? Okay, so ganun lang. Yun lang. Gawin na natin naman yung number 4. Number 4, itong letter A, alam na natin sagot yan eh. And so we have benzene plus nitric acid with acid catalyst. No? So that is nitrobenzene. Okay? So yun na yun. Kanina pa yan eh. Itong letter B, may mali lang dito. Kinopya ko to sa textbook nyo eh. So FeCl3 daw, pero yung halogen natin ay bromine. So kailangan bromine. No? So ganyan. So, ano kaya yung products? Okay, so basically, kopyahin mo lang yung reactant mo. So, andito yung CH3. Sa baba yung CH3. Yung bromine, pwedeng andito. Pwede ring andito. Ang tanong, parehas lang ba yan? Parehas lang ba yung dalawang drawing? Yan ay parehas lang. Okay. So, flinip ko lang yung molecule din. So, ito, pag flinip mo yung pataas, ganito yung magiging itsura niyan. Okay. So, that means isa lang yung kailangan natin na drawing. Okay. So, ganun. Let's have letter C. We have para-dibromobenzene reacted with sulfuric acid. Okay. So, ano yung mga pwedeng products? Ano yan? Sulfonation yan. So, may madadagdag na SO3H. Bromine, bromine. Dito, pwede dyan yung SO3H. Pwede rin dito. Okay, so ayan. Question, are they the same? The answer also is yes. No? Same lang yan. Flinip ko lang yung molecule. Ito, baliktarin mo yung pataas. Ganito din yan. Okay? So, yan. So, pwede na natin burahin yan. Okay. So, ganun lang yung mga reactions. So, by the way, nagdagdag ako ng isa. Multiple steps. No? So, we have here benzene reacted with nitric acid in the presence of sulfuric acid catalyst. Yung product ni-react uli with sulfuric acid. Then, yung product nun ni-react with hydrogen gas in the presence of platinum catalyst. What is the product? Ano daw yung mga product na? So, sige. Magawin natin yan step by step na. Sabi dyan, we start with benzene. So, start daw tayo with benzene. Then, i-react natin siya with nitric acid in the presence of sulfuric acid catalyst. So, this is nitration. So, basically, madadagdagan lang yan ng NO2. Okay, then what's next? Addition daw ng H2SO4. So, anong reaction to? Sulfonation. Okay? Okay, so dito, sulfonation, saan ko ilalagay? Okay? Sa orthometa para positions. Kasi di ba, tatlo yung pwedeng choices kapag di-substituted. Pwedeng ortho, pwedeng meta, pwedeng para. So, gawin natin yan. Yan yung ortho. Ito yung meta. At ito yung para. Okay, so yan. So, pwedeng tatlo yung maging products natin. Kapag nag-full organic chemistry discussion tayo, yung mismong org-chem talaga, ang sagot dyan ay ito. Yung meta position, yan yung pinaka-molecule talaga. No? However, for the simplicity of our course, pwede yan lahat. No? Okay?
Kasi nga meron tayong tinatawag na ortho, para director, pati mga meta director. Okay, so yan. Ang NO2 kasi ay meta director. So ibig sabihin, yung SO3 sa meta kakabit, no? Okay. Pero hindi natin iisipin yan ngayon. Kasi masyadong malalim pa yung discussion dyan, no? So okay na yung ganyan. Ilagay mo na lang lahat ng possible choices. Okay? Then, ano na? Ano na susunod? Ano ba sabi dun? H2PT. So, after that, H2 in the presence of platinum. So, i-react natin yan lahat with hydrogen gas in the presence of platinum catalyst. So, ano mangyayari? Yung NO2 magiging NH2. Okay? So, specific ang nire-reactan ng reagents, no? Ayun yung mapapansin nyo sa benzene reactions, no? Yung reagents, may specific lang siyang, ginagalaw, no? Pwedeng hydrogen ng benzene, pwede rin yung NO2. Yun lang yung gagalawin niya. Hindi affected yung ibang substituents. Yun yung nakakatuwa sa benzene. So, madali gumawa ng molecules na aromatic, no? Kaya nga imagine nyo, maraming ganyan sa nature. Kasi, madali lang sila galaw-galawin, no? Madali lang mag-react. So, ito NH2, SO3H, and finally, basta ayan, SO3H, andito yung NH2. Okay? So, that is our answer for letter D. Okay, you may want to take a screenshot, no? Pero okay na yan, no? Hindi naman ako naglagay ng ganyan sa quiz. Ang mga nilagay ko sa quiz, mga ganito. Ayan. No? Tapos, etong nandito sa taas, yung ganito. Again, yung choices doon ay multiple answers. No? So, checkbox yun. Click nyo na lang lahat ng pwede. Okay? So, ganun. Ayun lang. No? So, ngayon, we're almost done. However, puntahan na natin yung phenols. No? So, tapos na tayo sa reactions with benzene. Tapusin natin to with phenols. Itong phenols, mabilisang discussion na lang to. Okay? So, wala na tayong gagawing reaction masyado. Okay? So, what is a phenol? Phenol is a, benzene derivative, no? So, meaning mula siya sa benzene with an OH or hydroxyl group attached to it, no? So, some of the common phenols we know are the following. So, the phenol itself, metacresol, catechol, resorcinol, and hydroquinone. Okay? Ano yung sabi ko last time sa inyo? Yung hydroquinone, pati phenol, they are sometimes present in skincare products, yung mga toners, no? Exfoliants, no? Ito yung pinaka main ingredient no, yung hydroquinone. Kasi dati gumagamit ako ng Maxipil, no? Tapos wag nyo na siya gamitin, no? Nakakasunog ng balat pala. Okay, so ganun. Pag tinignan mo yung ingredients nun sa likod, may nakalagay, hydroquinone. Okay? So, yan. So these are some, marami pa niyan, no? Okay, so, these are some of the phenols in our environment, no? Ano yung behavior ng phenol, no? So, ang behavior ng phenol is that it is a weak acid. Okay? So, ibig sabihin acid siya na mahina, no? Compared to your strong acids such as sulfuric acid, nitric acid, acid din siya, no? Although mahina lang. So, that means, if phenol is an acid, that means, ang ating phenol, it can react with bases. OH and sodium hydroxides and potassium hydroxide, for example. Okay? So, when your phenols react with your bases, you will produce a salt and water, di ba? Ano yan? Acid-base reaction last time sa midterms part, na. Okay? So, kapag yung phenol nag-react with bases, ang nabubuo natin ay phenoxide, no? So, that is an anion of phenol. Yung hydrogen na wala, anion na siya.
Tapos yung H, papalitan yan ng ng metal ng base mo. This time, sodium. Okay? So, yun lang yung idea about phenols. They react in a acid-base fashion. Although, pwede rin naman yung mga reactions na sinabi natin kanina. Yung 4 na reactions. Pwede rin yun. Ito lang yung addition. Yung pwede siya mag-acid-base reactions. No? And phenols are abundant in nature, no? So marami yan sa paligid. So some of the following ay andyan sa screen. We have thymol, vanillin, poison ivy, and capsaicin. So ano yung thymol? That's an ingredient sa anti-inflammatory drug, no? So ano siya? Pampatanggal ng inflammation, parang painkiller, no? Ang vanillin, ayan ay from the word itself, vanilla. Okay? So yan yung mabango. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba last time, kapag aromatic compound may smell. Ang vanillin, ganun din, meron siyang benzaldehyde group. Ayan, yan yung benzaldehyde group na yan yung nagpapabango dyan, no? And then you have your phenol part here, yung OH na yan. So, yan. Kaya super bango niyan because of the benzaldehyde functional group, no? So, yan. Actually, medyo disappointed ako sa vanilla, no? Ang bango-bango niya, tapos pag tinikman mo, wala lang. Diba? Kasi usually, associated yung mabango sa sweet taste, diba? Yung vanilla, hindi ganun. Poison ivy, this is also another anti-inflammatory drug, no? So, and then capsaicin, ito yung mga chemicals na nasa peppers, na nasa mga spices, no? So, yan, pag natikman mo yan, spicy yan. Okay? So, yan. So, mapapansin nyo, these compounds have the same phenol group, no, sa molecule. So, ito yung phenol, ay yung mga phenol, ay yung mga phenols, no? Okay. So, yun. Ano pa yung isang behavior ng phenolic compounds? Yung ating phenols, they can also serve as antioxidants, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung hydroquinone na nasa skincare product, bakit yun nandun sa toners? Kasi antioxidant din siya, no? So it helps kill bacteria, no? And other stuff na nasa mukha natin. So ngayon, kung sila ay antioxidant, saan sila anti? Anti sila sa oxidation. Ngayon, puntahan natin ano yung oxidation. Okay. So, sa mga organic matter kasi, uso yung auto-oxidation. So, ano yung nangyayari dito? So, in auto-oxidation, what happens is that the oxygen in the air reacts with your organic molecules. And kapag nag-react yan with your organic molecules, pwede ka magkaroon ng tinatawag na hydroperoxides. These hydroperoxides will cause degradation. Ibig sabihin, ito yung reason bakit napapanis yung ating pagkain. 'Di ba ano yung nangyayari sa food? Iwan mo yan sa labas, sa kusina. Ano mangyayari? Panis na yan mamaya, 'di ba? Kasi may auto-oxidation process. Okay? So, ang requirement lang kasi dito, basta may oxygen, which is very abundant sa hangin, in the presence of light or heat, no? Kaya nga yung ref natin madilim, pati malamig, no? To prevent this. So, pero kapag yan ay nasa labas, nainitan yan or naarawan, pwede mag-start yung auto-oxidation. Okay, so that's why we have store food sa madilim and malamig na areas, no? For example, yung ref, no? Okay, so ganun. So, ano nangyayari? For example, this is our fatty acid chain, no? Which is nasa lipids natin, yung mga nasa fat layer natin, or sa karne, yun nasa fat part niya. Okay? So, yung mga lipids doon that can react with oxygen to form hydroperoxides, no? And the hydroperoxide production or the auto-oxidation reaction itself is a radical chain reaction.
So when we say radical chain reaction, that is a continuous chain of reaction. Once it started, tuloy-tuloy yan. Kaya yung panis na pagkain, hindi mo na mapipigilan yan, no? Okay, so tuloy-tuloy na yung pagkapanis niyan, hindi na yan pwede hindi na yan pwede i-revert pabalik, no? Kaya kapag panis na yung food, tapon nyo talaga, no? Or lagay nyo sa kaning baboy, you know? So, ganun kasi kapag radical reaction. Okay? So, ano nangyayari dito? So, what happens here is that ito yung start, no? So, kunwari, ito yung food mo. Yan yung food material mo. Yan yung laman-laman, yung taba-taba, no? So, kapag yan ay nainitan or naarawan, it can produce radicals, no? And ano yung alam natin sa radicals, no? Na-discuss natin to noong chapter 3 sa Lewis structures. Radicals are very reactive, no? So that means once you have a radical, it can react with any other atoms around it, no? Any other molecules around it. For example, yung oxygen sa hangin, no? So once na meron ka ng radical, kunwari may hangin, may oxygen sa hangin, which is meron talaga, magkakaroon ka na ng hydroperoxides, no? And that will continue. Tuloy-tuloy iyan, no? Until dumami na yung hydroperoxides mo and then mag-start na masira yung karne. Okay? So, yun kasing characteristic ng hydroperoxides. They are unstable and they lead to the degradation of your food products, no? Of your organic matter. So, together with the degradation of your organic matter ay may rancid smell. Ano yung rancid smell? Yun yung amoy bulok, no? So, ganun siya kabaho. So, yan. So, ano yung pwede natin makuhang idea dito? Ang food ay mabilis mabulok, no? Kapag exposed sa sunlight at sa air at sa init. Kaya nilalagay sila sa ref na madilim at malamig to prevent this reaction. Okay? So, yan. So, yun lang. Sa katawan natin, pwede rin mangyari yung oxidation process, yung mga auto-oxidation process. Sa atin naman, kapag tayo nag-undergo ng auto-oxidation process, nagiging stress tayo, naging sickly tayo. So, nagkakasakit tayo dito. Okay? So, hindi tayo katulad ng karne na nabubulok agad, no? Magkakasakit muna tayo, no? So, ganun yung mangyayari. Kapag tayo naman, sa katawan natin mismo, nagkaroon ng auto-oxidation process. Okay? So, ano yung gagawin mo para hindi ka magkasakit or para yung food ay hindi masira, no? Gamit ka ng antioxidants, no? So, there are some antioxidants na natural, meron din synthetic, no? So, yung mga natural antioxidants, ito yung pwede nating inumin, no? So, ito yung safe sa katawan. Some examples include vitamins, no? So, for example, yung vitamin E, it helps prevent the auto-oxidation process, no? Para hindi ka magkaroon ng sakit-sakit, no? So, hindi lang naman vitamin E, no? So, meron din vitamin C at iba pang mga organic matters sa kinakain mo. Okay? Tapos, pag naman yan, kapag food materials, so gamit ka ng synthetic antioxidants. Ano yung purpose nito? Preservative sila. So, okay, so these are some of the preservatives. We have BHTs and BHA. And yung isang sinabi ko last time, yung sodium benzoate, no? Pwede rin niyang gamitin as preservative. Although hindi siya phenol, pero preservative din yan. Okay? So, ano yung purpose ng mga compounds na yan? They help prevent the auto-oxidation process so that yung food hindi siya agad nasisira or ikaw hindi ka agad nagkakasakit, no? Okay? So, ano pa yung alam natin about antioxidants? They are radical scavenger. So, when you say radical scavenger, they stop the formation of radicals, no? So, ibig sabihin, yung first step ng auto-oxidation process, yung first step niya, pag nakakita siya ng radical, pinapahinto na niya
So you will no longer form your hydroperoxides, no? So since wala ng hydroperoxide, healthy ka na or hindi mabubulok yung karne. Okay? So yun lang. By the way, yung mga synthetic antioxidants, ideally hindi siya iniinom, no? Although meron namang iba na pwede. Pero ideally, wag sana, no? Kasi meron namang mga natural antioxidants, no? Whenever you eat vegetables, no? Mga vegetable, fruits, no? May nakukuha kang vitamins doon which is a natural antioxidant, no? Share ko lang ito kasi this is on my personal experience. Starting noong lockdown, which is March pala, until September, hindi ako nagkasakit kahit isang sakit. No? As in, walang singaw, walang ubo-ubo, etc. No? Walang flu. So, never ako nagkasakit. Bakit? Kasi kumakain ako ng sandamukal na gulay. No? So, karne, tapos gulay. So, healthy diet ako nun. No? So, yan. Pero nangyari sa akin, after ko huminto sa pagkain ng gulay, kasi, parang tinamad ako kumain ng gulay kasi naumay din ako. Nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng singaw, tapos nagkaroon ako ng mga nilagnat ako one time. Although hindi siya virus. Nilagnat ako kasi nahawaan ako ng pusa. May sakit yung pusa eh. Hinatching-hatchingan ako. Ayun. Nahawaan ako. Tapos, sakto, bagyo pa nun. Malamig, mainit. No? So, magkakasakit ka talaga. Although, naka-recover din naman ako after 2 days. No? Okay na agad. So, ayun. So, ano lang yung nakita ko doon, yung importance ng pagkain ng gulay, no? Kasi, yung ating mga gulay, ating mga fruits, they are sources of natural antioxidants which helps you to be healthy, no? So, yun lang. So, yun yung ating, yun yung pinaka-end na ng ating topic, no, sa benzene and its derivatives, no. So, yun lang. Again, other than the usual ideas na na-present natin, kailangan nyo rin baunin yung mga special tips na sinasabi ko sa inyo. Yung mga related kwento ko about our topic, no. So, ano yung mga kailangan nyo tandaan sa buhay? Huwag kumain ng sunog na karne kasi pwede ka magka-cancer because of the benzene molecules, no? So, yan. So, pag magsasangip kayo, malapit na magpasko or mag-iihaw-ihaw kayo, huwag niyo masyado sunugin para, mabawasan yung, benzene compounds, no? Okay? So, yan. Ano pa? Pag nakakita kayo ng albatross, ng mothball, hayaan nyo lang yan dyan. Huwag nyo galaw-galawin, no? Kasi may mga benzene rings doon, pwedeng mag-cause yun ng harm. Ano pa? Kumain ng gulay. No? Kasi ngayon, nalaman natin na yung mga gulay-gulay, yung mga prutas, they provide antioxidants, no? Natural antioxidants in the form of vitamins, no? And other essential biomolecules. No? So, yun. So, yung mga antioxidants na yun, they help prevent the formation of hydroperoxides. Kaya, ayun, no? So, magiging healthy yung life mo. May kwento si Shimbury. Nag-barbecue chicken kami kagabi pero hindi ko makain kasi yung benzene naalala ko. Okay lang naman, pero yung itim part is set aside mo lang. Yan sunog na sunog, no? Yung inasal, okay lang yun. Pero yung mga super sunog na talaga, hindi na siya well done eh. Super duper well done, no? Na parang napunta na yung karne sa impyerno sa sobrang sunog na. Yun yung wag nyo kakainin. Set aside nyo lang yan. Ganun gagawin nyo, especially pag nagsangyup kayo, ha? So, yun lang. Malapit na magpasko. And next week, we will continue our last discussion na chapter 8 na tayo nun, no? Which is on alcohols. And yun na yung last na meeting natin. Okay? So after next week, magkikita-kita na lang tayo uli by
January, no? Kung kayo pa rin students ko sa analytical chem, no? Okay? So, yun lang. Sana yung mga side kwento ko na apply nyo rin siya sa life, no? Kasi ang goal naman natin sa education is hanapin yung application mo sa real life. Kasi yung ibang students sasabihin, ano naman yung silbi niyan sa buhay ko, no? Saan ko gagamitin tong calculus, no? In reality, maraming uses yung mga natututunan natin sa school, no? So, sa chemistry, luckily, pwede natin i-apply ito sa buhay, no? So, yun nangyayari sa chemistry, pwede natin i-apply yan sa virus, no? Sa COVID-19. Yung infectious rate ng COVID-19 tumaas because of the mutation. Yung mga food materials na pinagbawal ko kainin masyado ay may ano rin yun, may reason sa chemistry, no? Yung kasi maganda sa chem, basta alam mo yung chemistry ng bagay, alam mo kung iiwasan mo siya or hindi, no? Okay. Pag magba-barbecue kayo, okay lang kumain ng ano, pero iset aside nyo lang yung itim. Yung itim lang naman yung bawal. Okay. So, yun, para healthy living tayo. Okay? So, yun lang. I'll see you again Monday walang pasok. Pero Tuesday naman pasok natin eh. So Tuesday, I'll see you on Tuesday next week. Ang ating discussion doon ay onti lang, as in 16 slides lang. So feeling ko kaya natin matapos yon in one meeting. Alcohol, nomenclature, properties, and basic reactions. So kung hindi naman natin matapos in one day yan, meron naman Thursday next week pa na. So yun lang. Malapit na tayo matapos sa klase, kaya yung mga quizzes niya ha. Okay, so magsagot kayo doon. Open na yung quiz for this topic. No? So next week na lang po ulit. No? So upload ko to sa YouTube and yun lang. Stay safe and bye-bye. Pwede na uli matulog. Bye-bye. Ayaw mag-leave. Natutulog pa ako eh.